Okay, let's read the Bible. Let's read it louder. Punuin natin ng salita ng Diyos ang buong tahanan niya. Amen? Begin. Na hindi man lang ang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Okay, note, mapakialam sa bagay ng iba. That is selfish attitude. Hindi na nga gumagawa, pakialam meron pa sa bagay ng iba. Away sa 2025, second verse. Basa. Ako ay hindi makalaman, Pagkakalipat sa bahay, hindi lang makakaman, kundi magkabit naman ang mga pakailan. Nagsisilita sa bagay na iyara. Tinan niyo ha, tamad na, ang sipag maglipat-lipat ng bahay para makapagmartesan, hindi lang tamad, kundi matatabil pa dila. Mga chismosa, away sa 2025. Next, last verse. Louder. See, if you are going to make a New Year's resolution, yan po mga bagay niyan. Ang dapat natin isipin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo lang tayo magsilpo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa langit ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Let me speak on the subject, a 365-day Christmas. A 365-day Christmas. Tinan niyo po. Ang tunay na kahulugan ng Pasko is when you start living for others. Selfless. Yung larawan ni Kristo na hindi nintindi sarili niya, ibinigay ang sarili, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa lahat. He did it for others. Tayo yun. Ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi yung kung ano ang tatanggapin ko, kundi yung kung ano ang ipagkakaloob ko, kung ano ibibigay ko. Okay? Living for others. Masarap ang Pasko, mga kapatid. Masarap ang celebration ng Pasko. I believe, para sa akin, that's the best time of the year. Christmas is the best time of the year. Kaya sa aming bahay, araw-araw tumutugtog ang Christmas song. Habang tatrabaho ko, tumutugtog ang Christmas song. Because I feel so happy. Okay? Basa natin ang talata. Matthew 10:39, begin. Ang nakasusupong na kanyang buhay ay mawawala ito, at ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makakasupong na iyon. That's how you will live for others. Okay? Kaya niya next. Kung nais po ninyo mga kapatid, na ang espiritu of joyful and happiness and gladness ng Pasko ay madama nyo buong taon, okay? You think and decide and be convinced that Christmas is a season of when people turn their attention on others. Next. Kapag ang tao po ay nagtutok ng isipan kung ano magagawa ng iba para sa kapwa, kung ano magagawa mo para sa ibang sa kapwa. Pag ang tao nagsimula siyang magkaroon ng kagalakan na umaasa sa buhay, yung bang panahon na para tayo, mga kapatid, ay maging masaya na umuunlad ang buhay ng kapatid mo. Amen? Amen. Maging masaya ka na umuunlad ang buhay ng kumpare mo, kumari mo. At yung tao na nakita mong noong nakarang taon, makita mo umuunlad. So, when people wish others joy, that's the meaning of Christmas. When people are expressing more kindness than usual. So, in general, pag Christmas time, ang tao po ay medyo mabait, medyo magalang, so medyo may malasakit, and that's good. Mga kapatid, ang Pasko po, o Christmas season, is such a wonderful time of the year. Hindi yung nagmamarukulyo ka dahil wala ka natanggap na regalo. Ang tanong, ikaw ba'y nagbigay? Nagkalog ka ba? At salamat sa Diyos, there is a season in a year when people are turning their attention on others. Dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko, mga kapatid, ay yung
kapwa mo sumaya, umunlad. Ito yung panahon kung saan ang mga opisina, whether mga armed forces, mga opisina ng gobyerno, ay napakababait, napakagagalang, ang mga clerks sa mga tindahan, bati ng bati, people are kinder as usual. And all of a sudden, yung nakatambay na homeless sa sulok, yung bulag, yung pulubi, napapansin sa ngayon, nabibigyan ng panahon. Yung mga nasa ospital, hindi madalo ng kamag-anak, may mga dumadalo na ngayon. Ang mga BP, bulag, mga PWDs na binabala mo na the whole year. But during Christmas time, nakakatanggap sila ng anumang bagay mula sa konstitusyon ng tao. The poor are not overlooked. Christmas season is the time kung saan yung mga matatanda na naitambak ng mga anak na mayayaman sa mga lugar ng paalagaan, nadadalaw. Ito'y panahon kung saan ang tao ay mayroong konting atensyong pagmamalasakit sa kanyang kapwa. In general, again, during Christmas season, people are courteous. People are nice. People are living for others. Isang pamilyang walang handa, walang trabaho, nakatira sa kariton, bulag na walang pumapansin sa tabi ng release ng tren. Matandang babae na iniwanan ng mga anak na nabubuhay mag-isa sa sulok ng tulay. Finally, napagbigyan ng pansin. People who are working behind the scene, nababalo mula. Finally, during Christmas season, nabibigyan ng parangal. Kaya nga panalangin ng isang tao, sabi ng Panginoon, let me live from day to day in such a self-forgetful way. Tulad wika niya, sabi niya, Lord, sana po mabuhay ako na hindi ko inintindi ang kapakanan ko lamang, kundi kapakanan ng aking kapwa, kapakanan ng aking may bahay, kapakanan ng aking kabiyak, kapakanan ng aking mga anak. Hindi ko ano yung aking tatanggapin, kundi ko ano ang aking ipagkakaloob. When I kneel to pray, my prayer shall be for others. Others, Lord, yes, others. Lord, kapwa ko, yung aking kapwa, let this be my motto. Help me to live for others, that I may live for Thee. So, ang pagkapaskuhan po ay panahon kung saan you are living for others. Sana po the whole year round. Pag lahat po tayo, ganun ang isipan, wala pong mga ngailangan. Pag lahat tayo nabuhay to live for others, you are thinking for others, others thinking for you. Kagaya ito sasabi namin madalas, kapag lahat tayo sa church, inisip natin, ano ba ang tatanggapin ko? Lahat tayo, nag-isip na, ano ba ang tatanggapin ko? Mga kapatid, wala kayong tatanggapin kahit ano. Wala kayong tatanggapin. Kasi lahat tayo selfish. Pero kung lahat tayo mag-isip na, ano ba maipagkakaloob ko at ibibigay ko? Ano ba kaya ko ibigay kahit kunti lang? May ipagkakaloob ko. Lahat tayo ganon, lahat tayo tatanggap. Bakit? Iniisip ko sa iyo, iniisip ko sa kanya, iniisip niya sa iyo, iniisip niya sa isa. So lahat, everybody receives when others live for others. Ganun lang kasimple. Sana po sa 2025, kung anumang year para sa mga in-check, let it not be the year of the redeemed, tulad sinabi ng Bible. And let me rehearse you of what will it be sa Paskong ito para sa maraming tao. Para sa iba, sa December 25, maglalaki ang mga mata ng maraming bata sapagkat sila ay tatanggap ng mga regalo. Ang mga ilan sa atin, masaya sapagkat katanggap tayo ng ating mga pinapangarap na bagay. Again, there's nothing wrong receiving. There's somebody thought about you. Kaya ka may tinanggap kasi mayroong nagbigay sa iyo. Kaya kami tinanggap kasi may isang tao na nagmalasakit sa iyo. But if you will make some malasakit sa kapwa, other people will receive. Sabi ng 1 Corinthians 4:7, kung hindi nagkakamali, anong bagay meron ka na hindi mo tinanggap? Ha? Meron ka bang bagay na nasa iyo hindi mo tinanggap? What we have is God gave it to us. Amen? Ano meron ka ngayon, binigay sa iyo ng Diyos. Walang bagay na meron ka na hindi mo tinanggap. Yan, receive. Basahin natin. Begin, basa. Sapagkat, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap?
Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit may pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Ibig sabihin, meron ka, pinagmamayabang mo. Mga kapatid, ba't pagmamayabang? Diyan magaling ka, no? Binigay din siya yan. Ipinagkaloob din siya yan. Meron bagay na meron ka na hindi mo tinanggap. Everything you have, God gave it to you. Pinagkatiwala lang sa atin. Even the very breath, yung hininga natin, mga kapatid. Ngayong umaga, nagpasalamat ba tayo sa Diyos? Lord, for giving me another day. And now, this comes the hard part ng Pasko. Lahat tayo, regalo. Ako, miski di Pasko, may tinatangkap na regalo. This is the hard part of Christmas. Tiyanin nyo lang. Sunod na araw, December 26, people will remain friendless, without families to go to. People will be forgotten. Yung kasiyahan ng 24, 25, and yung nakarang mga araw, mapaparda ng kalungkutan. Empty feeling after December 25. Yung napakagandang Christmas tree noong nakarang mga araw, ngayon gula-gulanit na, yung mga regalo sa paligid, wala na, nagkalat na sa basura ang mga kalat, kinakalkala ng aso. Pagka ang buhay mo ay nakasentro lang sa iyong sarili, nakasentro lang sa kung ano makakamtan mo, ano ang tatanggapin mo, you are celebrating Christmas selfishly. Selfishly. Pero kung iyong isipan ay puro what you can do to others, ang December 25, tuloy-tuloy yung katuwa niya hanggang 26, 28, hanggang January 26, hanggang February, March, hanggang November 1, for whole year round, masaya ka. Bakit? You are thinking for others. Pero pag ang tao ay nabuhay na mag-celebrate ng Christmas selfishly, makasarili, pagkatapos ng 25, 26, wala na ang katuwaan. Nangungusumin na naman. Ang dami kong bayarin, ang dami kong gastusin. Wala ka nang binabangkit, kundi puro gastos ang nangyari. May mga tao nga nagagalit sila sa pagkakaloob ng iba. Hindi naman niya pinaghirapan pera yon. Pinaghirapan niya para ipagano sa iba. Ako na nakatingin, nanggigiliti ako sa kanya. You know why? Because I'm selfish. Again, bakit hindi tayo maging masaya? Na umuulan ang buhay ng ibang tao, bakit hindi tayo maging masaya na pinagpapalan ang ibang tao? Bakit hindi ka naging masaya na ito pinagpapalan niyo isang taong yun? Nahangarin ko isang araw, ako naman makagagawa lang sa aking kapwa, lalo sa aking pamilya. You will never be happy if you live and celebrate Christmas selfishly. And then the day comes, nagkalat na po ang mga pinagbalutan na regalo. Again, wala nang kaibigan na nakangiti, wala nang nangangaroling, ang pamilya kanya-kanya ng biyahe, wala nang pakialamanan. Mga kapatid, again, listen. Tandaan niyo, ano po ba yung 365-day Christmas? How can you celebrate 365-day Christmas? Every day, andun ang joy. Listen, tiyanin niyo po. Ang tunay na kalugan ng Pasko, it is not in the pagtatanggal ng barat na regalo. Amen? Amen. Ang katuwa ng Kapaskuhan, yung nagbabalot yun na regalo. Because you will give that gift sa isang tao. The joy of wrapping the gifts na ibibigay mo sa mahal mo sa buhay. That's the true meaning of Christmas. In giving. It is not in waiting and receiving, but in doing and giving to others. Kailangan po isipin natin mga politiko, ng mga leader, hindi pagkatapos maupo, nag-isip na paano nanakawin ang pera ng bayan. Tulungan tayo ng Panginoon magkaroon mga Kristiyanong pinuno na pagkatapos maupo, isipin ang kapakanan ng bayan. Niisip ko nga po kung ako magiging public servant, niwala kayo, unang makikita ng mga tao, ang community magbabago itsura. Magbabago itsura ng community. Ang nagbago, kanang kabuhayan, gumanda bahay, nagkaroon katakot na sasakyan, ang mga relay, mamahalin.
God help us. So ang tunay na katuwa ng Pasko ay nasa pagbabalot ng regalo, hindi sa pagbubukas ng regalo. Tignan natin. Tulog tayo ng Panginoon na ang 365 day joyfulness of Christmas ay makita dito sa talatang ito. Muli, basahin natin. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong na iyon. Everything you did for God, for Christ, will be doubled. So when we serve God through others, aani ka ng joy, katuwaan, at pabor ng Panginoon. Pag yun ang naging isip natin, maglingkod sa ating kapwa. Kapakanan ng iba. So para sa inyo, ano po ba ang Pasko? Tingnan natin. Ano po ba ang tunay na kahulugan ng Pasko sa inyo? Is it in the unwrapping of gifts o yung pagbabalot ng regalo? Ang kahulugan pa sa inyo ng Pasko, yung tatanggapin mo na masaya ka o yung ipagkakalog mo na magludot siya ng saya. Ang kahulugan ba ng Pasko sa inyo, yung ikay paglingkuran, pagsilbihan, at isikasiwin, intindihin. O yung ikaw ang iintindi, ikaw maglingkod, ikaw ang mag-aasikaso. So if Christmas to me is only when you get something, baka Pasko para sa akin, and when I receive something, baka Pasko para sa akin, yung paglingkuran niyo ako, that is only for the 725. Hindi tatagal yan. Mumumusubi ka na naman. Nakasimangot ka na naman. Bakit? You are living selfishly. Ang tunay na kahulugan ng Pasko is what you can do for others. Sino yun? Outside yourself. Your wife, your husband, your family, your loved ones. Yan po tunay na kahulugan ng Pasko. So what is happiness on Christmas Day? Happiness is when you share something to eat sa mga walang makakain. Happiness is you give some smile to those people around you. The true meaning of Christmas is lighten up the load ng iyong mahal sa buhay. Nagpapagaan. And that Christmas spirit is what the Lord wants us to have. Yung miserabling damdamin, walang tinanggap na regalo, walang tinanggap na natanggap na regalo, hinilatan pa, ito lang. Di ba? You will never be happy. At alam nyo, pagka ang tao talaga nag-celebrate ng Christmas selfishly, mababaliwala nila talaga ang tunay na bida ng Pasko. Babaliwala nila ang tunay na focus ng Pasko, si Jesus Christ. Mga kapatid, ang kabuuan ng Pasko is from cradle to the cross. Kaya tayo may Pasko dahil si Kristo ay nakahandang mamatay para sa atin. He was born to die. Kaya tayo may Pasko para yung bibig yun lumaking maglingkod sa Ama, magbigay ng bawa sa atin, makita natin para sa mamuhay, isinulat ang kasing salita, at dumating ng panahon yung bibig yun sa sabsaban, na napakaganda ng mukha, napakabango, napakaayos, yung kanyang magandang ulo, ay nakalaang, lakyan ng kuro ng tinik. Yung kanyang paa na napakaganda, napakabango, ay nakalaang lagusan ng pako. Yung kanyang kamay na napakainam, napakasantingan, napakalambot. Paglaki niya, ilalagusan ng pako, mga kapatid. Kaya may Pasko. Dahil nakalang mamatay sa Kalbaryo ang tagapagligtas. At dahil sa bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong umaga, kung kayo ay hindi pa mananampalataya, kung kayo po ay hindi pa Kristiyano, kung kayo po ay hindi pa nakatitik ng kaligtasan, o kung kayo mamatay, hindi kayo saan pupunta, you will miss Christmas. Pero tutulungan namin kayo to celebrate Christmas the proper way. Tanggapin mo si Kristo. We are giving you the gift. The gift from heaven is Jesus Christ. Tayo natin tumayo. Habang kayo nakapikit, habang kayo nakayuko.